Okay, let's go. Debunk na natin uli si Kiko Barsaga. My fellow citizens, Okay. President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Not all, pero meron siyang mga kakampi niya na kakasuhan, 'di ba? Halimbawa si Zaldico, 'di ba? Kasi kakampi niya 'yan. So I believe nakakasuhan 'yan in the future, and some congressman na kaalyado niya rin, 'di ba? Tatamaan din lahat 'yan. And of course, si Romualdez, pagka nakahanap ng ebidensya against kay Romualdez, tatamaan din 'yan. So it's not true na political opponents lang. Everyone is guilty. Or at least if there is the evidence leads to them being accused, then they will be accused. Dapat yun yung tandaan niyo dito. Open mindset lang tayo. Okay, tuloy natin. Earlier today, Marcos issued an arrest. No, hindi si Marcos yung nag-issue ng warrant dyan. ICC issued the warrant against Rodrigo Duterte. And ang ating job dyan as member of Interpol, tinulungan natin sila. Para clear lang sa inyo kasi baka ma-mislead kayo eh. Importante yung distinction na yan, okay? Na since member tayo ng Interpol, marami tayong pinahuli tulong ng Interpol. Nandiyan si Arnie Teves, nandiyan si Guo, 'di ba? So all of these people na nasa ibang na tumakas ay tinulungan tayo ng Interpol. So we're just doing parang nagre-reciprocate lang tayo. Okay, gets? Tuloy. Warrant against Senator De La Rosa. Okay, again, this is not ICC ang naglabas ng warrant of arrest, hindi si Marcos. This great distinction, okay? And yung mga kaso ni Duterte at saka ni Bato predates the Marcos government. Meaning to say, wala pa si Marcos, meron na silang iniimbestigahan na sila ng ICC. Okay, ano ka ba naman, boy? Ayusin mo naman yung propaganda mo, boy. Ang tanga eh, di ba? Pagka stupidong DDS ka, maniniwala ka kagad sa kanya. Pero you have to be, kailangan mong alamin lahat ng mga to eh. Kasi ang pinalalabas nila dito, ang framing nila rito is that this is only political persecution. It's not, okay? These people are very bad. I'm not saying na mabait si Marcos. I am just saying they are bad as well, okay? And they are just receiving the apt justice na dapat nilang tanggapin pa. Ang daming mali rito eh. Tuloy natin. An ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. Okay, which president? Hindi si Marcos ang umaresto. With Interpol through the Philippines actually arrested President Duterte and sinorender siya sa ICC. Again, great distinction yan. Ganun talaga. Huwag kayong iiyak. Next time, kung boboto kayo, make sure na you vote wisely. Hindi naman kasalanan ni Marcos na nanalo siya. Kasalanan nyo yan kasi binoto nyo siya. Diba? Tuloy. But it will not stop there. Okay. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo. Okay, Senator Bongo is not yet accused of anything. There is a complaint lodged against him and he would be a respondent. Gets? So, kung yung ombudsman mag-PPI sila, preliminary investigation, after the preliminary investigation, yung complaint sa kanya will be sent to him and then sasagutin niya yun. Okay, so plans to imprison, matagal pa yan. Malay mo, wala naman palang prima facie evidence at saka walang na pwedeng magko-convict kay Bongo. Hindi wala. Basura yung kaso. So wala pa tayo doon. Wag kang excited, boy. Pero ako, I would be hoping na talagang pumunta doon. Gets? Tuloy. Senator Villanueva. Okay, again, may recommendation na of filing a complaint against Senator Villanueva ang ICI. Pero there is not yet a criminal investigation sa kanya. Wala pa yan. Matagal pa yan. Gets? So, I'm just saying sa inyo na it's not really Marcos who made their bed. Okay? It's them. Kasi nga, the prosecutor will look at the body of evidence and then they will decide if this case has merits na iakyat sa korte. But, due process will be afforded to them. That is the point there. Okay? Gets? Oh my God, itong si Kiko Barsaga, naturingang kongresista hindi niya alam yung intricacies nito. Kasi, etong mga to kasi importante to eh. You are not yet guilty of anything, okay? If you get in prison, talagang ganun. May ginawa kang kalokohan eh.
Kung gawa-gawa yun, di patunayan yung gawa-gawa, kasi aakyusahan ka naman sasagot ka naman di ba? Parang yung kay Laila de Lima, di ba gumawa sila, gawa-gawa lang yung mga kaso kay Laila de Lima, napatunayan yun sa korte, acquitted siya sa lahat, ngaw-ngaw, tuloy. And Senator Marcoleta. Ano yung kaso ni Senator Marcoleta? In my opinion, in my research pala, wala siyang kaso. So how is he going to be in prison? Mainit lang kasi siya sa mata si Marcoleta. Ang laki ng mukha ni Marcoleta rito. Pero wala naman siyang, hindi pa naman siya kinakasuhan. How is he going to be in prison? Diba? Mali yung script mo, idol. Dapat si Chis Escudero yan. Diba? Pero, ang framing kasi niyan, it's a political attack ni Marcos sa mga kalaban nila sa politika. Diba? So, ang sinama yung, ba't wala si Jinggoy? Diba? Sino yung nandyan? Si Villanueva, si Bato, si Bongo, tsaka si Marcoleta, mga DDS, di ba? Mahina yung pagkakagawa nito Pero kung mahina yung utak mo, makikita mo na baka kaawaan mo tong mga to, di ba? Diyos mio. Marcos has followed in the footsteps of his late father. Actually, hindi nga Ang layo niya doon sa tatay niya, Diyos ko. Milya-milya yung layo, okay? Marcos Sr. and has started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. Well, that is another story. Pero this is not the same. Malayong malayo. Actually, mas ruthless pa nga si Duterte. Kasi si Duterte, start pa lang ng term niya, may pinakulong na siya na senador. Diba? Si Laila de Lima. Now, it's biting back. Siya naman yung nakakulong ngayon. Ganun talaga buhay. Hindi pwedeng laging nasa taas ka. Tuloy. There's only one solution left. And that is for people power. No. Kayo lang ang mag-people power, okay? Kayo lang. Kasi gusto nila na yung mga tao magmarcha sa Malacanang at patalsikin si Marcos para iupo si Sara Duterte. It's not gonna happen. Count me out. Kayong mga nakikinig dyan, mag-stay at home na lang kayo. Sa 2028 na lang tayo mag-decide ulit. Diba? Let's give this government all the benefit of the doubt na pwede nating ibigay, and then let's see kung may gagawin sila against the corruption. Whether yung mga corrupt na officials na yan ay kakampi or kalaban nila, gawa nila ng paraan. Yun yung dapat nating tutukan dito. Whether kakampi ni Marcos, kalaban ni Marcos, it doesn't matter. Kailangan niyang meron mga managot. Diba? May corruption, obvious naman yung siguro yun. Anyone who can understand the news, diba, will know na magkakaroon ng may corruption talaga. Tuloy natin. For our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. Okay. We will ensure that Marcos and Romualdez... Bakit ba si Marcos and Romualdez lang laging may kasalanan? Hindi ba pwedeng lahat sila? Kasi yan yung problema sa mga propaganda ng ganito. It misses the point completely. Ako naman kasi, yung retorika ko, mostly talaga, yung kumbaga, kung titignan mo, siguro 80% ako anti-DDS. Pero it doesn't mean na inaabsuelto ko na yung kabila. Wala lang talagang content masyado yung kabila. Tsaka ayoko naman bigyan ng point tong mga to dun sa, kunyari, may nakita akong tsaka ko nasasabihin yun in the right time. Pero, I understand kasi how propaganda works propaganda works, if you make a good talking point, ilalagay nila sa echo chamber nila yan. Kasama yan sa bala nila. Isang best example nito yung mga sinasabi ni Shelo Magno. Minsan, ginagamit niya ng mga DDS, kahit na hindi naman siya DDS, ginagamit yung talking points niya. And nung ayaw na, nung against na yung talking points or yung against na yung mga points ni Shelo Magno, hindi nila pwedeng gamitin as talking points, inatake siya nila SAS, di ba? So ano nangyari? Nagdemanda si Shelo Magno. Etong si Kiko Barsaga, sobrang nakakaawa. Awa na yung nararamdaman ko dito. Parang yung the apple really fall far from the tree. Kasi si Kong PD kasi would handle this in a neutral manner. Meaning to say, sigurado mo, hindi niya ilalabas yung mga baraha niya until the end of until the right time applies. Ito kasi he is already shown na nasa DDS side siya, which is very sad kasi he is a very young kongresista di ba? Young kongresista, very promising. Tapos may kulay na agad yung politika niya. Dapat wala. Alam mo, kung vlogger siya, maintindihan ko. Kung si Banat Bay siya, maintindihan ko. Kung si Anjo Iliana siya, maiintindihan ko kasi laos na di ba? So kailangan niyang kumapit sa malalakas. So ganun talaga, di ba? Pero eto,
He is a congressman na sahuran ng taong bayan, tas ganyan yung ini-spread niya mga propaganda. Hindi ba nakakahiya? Hindi ba nakakahiya sa ating Pilipino na dapat tayo ang boss niya? Kasi kung ganun eh. Pero kasi tax money natin yung binabayad sa kanya, kada bibili ka ng kahit anong gamit, kung may kurot yung gobyerno doon, ay binapasahod sa kanya. What is going on, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga